asparagus and rose petal tea. Bilang estudyante ay talagang binibigyan kami ng kani-kanyang assignment ng pagtitimpla. So ito yung aking nagustuhang timplahin o pagsamahin itong rose petal at saka yung asparagus. 1 week before ng presentation ko sa school ay talagang ininom ko muna to at pinag-aralan ko ang mga bawat detalye, lalong-lalo na ang mga benefits nito na talagang napakaganda. At ito ang asparagus, nutrient-rich food, low in calories and fat and good source of several vitamins and minerals, including vitamin K, folate, and vitamin C. It also a good source of antioxidant like glutathione. Dito naman tayo sa rose. Dito naman tayo sa rose petal tea benefits. Ito ay may antioxidant, good for inflammation, sa immune support, at lalong-lalo na yung mga dinadatnan na kababaihan na talagang nakakaranas ng pagsasakit ng puson. So talagang napakaganda nito guys na maging kombinasyon. At paalala lang sa mga nagkahalo-halo o nagre-remix ng mga kombinasyon na ininom, talagang kailangan talaga magtatanong tayo sa mga marurunong. So itong kombinasyon ko na pinasok ko sa aking school ay talagang okay na okay daw, sabi ng aking teacher. So ngayon, paano nga bang gawing ikombinasyon o gawing tsaa itong dalawang ito? So ang ginawa ko dito ay nagpakulo muna ako ng asparagus. So ito yung talagang inuna kong pakuluan para lumabas yung talagang kanyang katas. Pwede ring pagsabayin ang pagpapakulo ng asparagus at ng itong rose petal. At pwede mo rin namang ilagay lang ang mga ilang dahon ng rose sa iyong baso at saka isalin mo yung pinagpakuluan ng asparagus. So ganyan na lang ang ginagawa ko kapag lalagyan ko ng rose petal. So ilang rose petal lang. So syempre huwag mong paramihan kasi mananaig ang lasa ng rose kaysa dito sa asparagus kasi ang asparagus ay talagang napakasarap niyang inumin at saka talagang ang lasa niya is para bang may mani-maning lasa. So ito namang pag nilagyan mo ng rose petal ay talagang nagkakakombinasyon ang tamis nila, ang lasa. So konti lang yung nilagay kong rose petal para nananamnam ko pa rin yung lasa ng asparagus. At sa mga magtatanong kung anong oras ba dapat inumin to, kasi yung may mga iba talagang tea na nakakaantok, ano? So itong tea na to ay talagang 1 week ko nang iniinom, nitong kombinasyon na to, ay wala ka namang mararamdamang antok. So okay lang ito na iniinom ko sa tuwing umaga na bago ako pumasok sa school. At alam nyo ba, ang gustong-gusto ko dito ay talagang parang hindi ako nagugutom. Iyon ang aking pakiramdam. Siguro, siyempre, malaki yung aking cup na ginagamit, ano? So, nabubusog na ako dito. So, talagang hindi ako nagugutom. So, hindi na ako nagbe-breakfast, sa totoo lang. Kung ako na may mag-lunch is pagkatapos na ng aming school. So, 1 o'clock na ako nakapagla-lunch. Ang kagandahan pa nitong dalawang kombinasyon na to ay talagang ito yung season nila ng mumulaklak ng rose at season nila ng pagtubo ng asparagus. I-try nyo gumawa nito dahil may enjoy nyo yung dalawang klase ng lasa at hindi lang yun, may enjoy nyo dahil talagang maraming benefits. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!